Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Rodriguez Mama sa Greek Channel. A Fitiller Ozo Matarder. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is our weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21 for the sign of Sagittarius. So sagi, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kano kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. So ay pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you information po. Ano kayong gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? There's a page of cups. Now listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na makikinig ka sa something vibration or something na nararamdaman mo. Now hindi kayo liligaw nito. Now there's something an inner voice. Now may gabay ka na tumutulong sa'yo. Now and there's something the judgment for a wake up call. Na parang ginigising ka na unit of attention kung ano yung nakikita or pangitain na nakikita mo. Nasama po yung nananaginip ka, nakakita ng angel's number, angel synchronicities, angel signs. Kumbaga, unit of final decisions, no? Kailangan mo mag-decision dito. And there's another ones, no? Na pag magtiyaga ka sa ginagawa mo, there's a perseverance, no? Kailangan solid yung faith. No, dapat malakas sa pananampalataya mo, sinusubukan ng pananampalataya at tiwala mo dito. Additional messages. And of course, this is something the word card. Now, there's something travel. Now, magkakaroon ka dito ng travel. And of course, there's something sa success. No? And of course, there's something hermit card, something in spiritual enlightenment. Na may mga bagay na magliliwanag din dito sa about sa spirituality, about sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Na magigising ka na sa lahat ng nangyayari ngayon. Kumbaga mapagtatagpi-tagpi mo na kaya ka pala ito nararanasan ngayon. Kasi there's something negative na na-attract ko. Or either, kumbaga kailangan mo nang gumising sa katotohanan na kailangan mo nang umalis dyan sa situation mo na yan. Na kailangan mo nang lakasan ng loob mo. No? Kasi there's something trouble. So, ibig sabihin pwede ka rin mag-ibang bansa. No? Additional messages. So, there's something that you have something moving forward. Makaka-move on ka rin dyan. Na kailangan mo lang pakawalan yung drama and ego dito. No? Kaya hindi ka makamove on kasi hanggang ngayon dinadamdam mo, iniisip mo pa rin na there's something parang iniwanan ka or something na parang bakit ginawa sa iyo, ganyan. Kumbaga, kailangan isipin mabuti, no, yung magiging possibilities. Kung ano yung magiging kahihinatnan mo in the near future. Na kailangan mo na mag-moving forward or mag-move on. What is the Page of Cups? Referencing with the Eight of Swords. So there's a lot of toxic and negativities around you. Na napapalibutan ka ng toxic and negative. So let's see what is additional messages with an angel spirit. What is the judgment? No, referencing what? There's something that's Ten of Wands, something burden. No? Marami ka ng mga pasakit-pasanin na napagdaanan o maaring pinagdadaanan sa ngayon. No, ito na parang ginigising ka sa katotohanan na kailangan mo ng kumilos, no, magdesisyon. No, kailangan mo nang pakawalan yung sarili mo sa multo ng nakaraan. Now, what is the Knight of Wands? Referencing with the King of Swords. Now, there's something that stop the pattern. Naputulin mo yung mga bagay na alam mo hindi nagsiserve sa'yo. No, maglagay ka ng solid boundary sa sarili mo. No? Kailangan liwanagin mo sa sarili mo at magkaroon ka ng disiplina at respeto. Na kailangan kung magagamitin mo na yung utak mo kaysa sa puso mo. Ganon. What is the word, Carl? Represent with a hyphen for lesson learned. Matuto ka na from the lessons. No?
Matuto ka na sa mga pinagdaanan mo from the experiences, no? Kumbaga mababago na yung ikot ang kapalaran sa'yo, kailangan mabaguhin na yung sistema, no? Yung perspective or kaugalian or paniniwala. What is the Hermit card? Represent with the Ten of Swords, no? Kumbaga, ang nangyayari dito, maaring may sumasabotahe din sa'yo at the end of the time. Na mayroon talagang gumagawa ng hindi maganda sa'yo para din lahat ng bagay ay maglaho, no? Kaya huwag kang magtataka bakit sunod-sunod yung nangyayaring negativities or something na hindi magagandang eksena nangyari sa buhay mo, no? Kumbaga nabigo ka sa pag-ibig at the same time parang unti-unting kumbaga nawawala yung finances mo or kumbaga nakakaramdam ka ng pag-alat ng eksena, no? Parang sunod-sunod yung kamalasan mo. What is the Eight of Cups? Represent with the Four of Wands, something celebration. Now, there's a twin flame energy with 11-11, no? Maaaring nakakita ka ng mga signs na 11-11, there's something on the right, you're on the right path, no? And your wishes granted. Maaaring masasagot na rin yung mga kahilingan, kataparan, at matutupad na yung mga pangarap mo. No, kasi sa dito makaka-move on ka na rin dito at magkakaroon ka ng own family. What is additional messages with the Page of Cups versus the Eight of Swords? Represent the two of Pentacles with a balance. So, kailangan mo maging balance, physical, mental, and emotional. No? Kailangan mo balansihin ang sarili mo dito. What is additional messages with the Judgment and of course the Ten of Wands? There's something, the Six of Swords with the transition. No? It's time na kailangan mo na pakawalan. No? Na kailangan mo na palayain yung sarili mo from toxic, no? From negativities, from that burden. Let's see what is the Knight of Wands versus the King of Swords. There's a Death card. Now, this is something that symbolizes for an ending and a new beginning. Now, there is something with a death and rebirth. Now, there's a big changes coming in. There's transformation. Now, may mga bagay dito na kailangan mo na i-let go. No, magkaroon ka ng solid boundary sa sarili mo. Napakalapit mo na para magtagumpay. Gamitin mo yung utak mo, no? Na para mapagtagumpayan mo yan, no? Kailangan mong alisin muna yung drama dyan sa buhay mo, sa isip mo. What is the additional messages? So there's the Kingman, you're feeling stuck. No, you're feeling exhausted. No? Matuto ka na. Ganun talaga ang buhay. No, kapag iniwan, pinaglaruan, sinaktan ka, kailangang mag-move on. No? Huwag kang mag-stick sa isang situation o sa isang tao na alam mong hindi ka na gusto or either, kumbaga may pinili na. No? Kailangan buksan mo na ang panibagong chapter sa buhay mo. And there's a Four of Cups, just re-evaluate or analyze. May mga bagay na kailangan mo muna pag-isipan sa ngayon. No? Kailangan, kumbaga, unti-unti mong matatanggap yan. Kailangan mo lang talagang mag-unwind, no? Umalis dyan sa lugar mo na for a meantime. Kasi hanggat nandiyan ka, hindi ka makaka-move on. There's a magician for something manifestation. May mga bagay na unti-unti mo na rin mamamanifest. Na may mga bagay na kung ano man yung pangarap mo, makukuha mo yan, makakamtan mo yan, magtiwala ka sa sarili mo. And there's a Three of Swords in reverse, something na para makaka-recover ka na from the pain. No? Magkakaroon ka na recovery and of course, something emotional, physical healing. No? So let's see what is the additional messages for the outcome. For the outcome, guys, there's something, the Five of Swords. Na nagkakaroon ng self-sabotage, that because of your action. Diba? Kasi pinipilit mo pa rin isang bagay na alam mong wala na eh. And this is something, the Ace of Swords. No? Bigyan liwanag sa'yo lahat. Cut this situation. Putulin mo na yung alam mong hindi nagsiserve sa'yo. There's a breakthrough. Kaya mo maging matagumpay. No? And there's a Six of Wands. So victory is yours. Talagang, kumbaga may something achievement na kailangan mo lang ng self-confident, no? And this is the King of Cups. So may devoted si 41st pa dito. May tao pang magmamahal sa iyo. May taong ilalaban ka. Now there's an Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, dahil din sa takot. No, parang nagkakaroon ng trauma. No, and there's something, the Seven of Swords. No? There's something snakiness. Not that because of this betrayal, deception. Na parang feeling mo, lahat ng tao sa paligid mo, parang hindi totoo, hindi na sila honest, nagsisinungaling sila for you, no? Kailangan mo tanggapin na hindi lahat ng tao same ng eksena or genre ng nangyari sa buhay mo. Diba? Kailangan mo tanggapin yun. So let's see what is additional messages tayo. With finances and career, love life at kalusugan mo. Alamin na natin yan, guys, so let's watch this. Pagdating sa kalusugan mo, Angel Spirit,
So there's a something, the chariot card. Now there's an action and movement. Magkakaroon na ng changes and development. No, sa iyong finances. No, may mga pagbabago na there's a clear the boundaries. No, ngayon na lilinisin mo na yung magbibigay negativity sa buhay mo. No? Kumbaga more on positive ka na ngayon. And there's a Ace of Pentacles dahil may malaking opportunity sa darating sa iyo. Na madadagdag yung source of income mo, tataas yung salary mo, na magkakaroon ka ng financial stable. Now, there's something in new opportunities, new ventures, and this is something the King of Wands. Now, look at the bigger picture. Kung lagi mo titingnan yung posibilidad, no? Kung ano yung mangyayari dyan about sa business or sa trabaho mo. And there's a Queen of Pentacles, pangalagaan, protectionan mo ito, no? Pagdating sa business, kaya mo magtayo ng negosyo, kaya mo gumawa ng negosyo. No? Pagdating sa trabaho, kailangang protectionan mo kung ano man yung wagi na meron ka dyan. And this is something the Six of Pentacles. Maging balanse ka. No? There's a something support with the guidance, no, ng ating gabay. Now, there's a give and receiving something by the universe. Ibibigay at pagkakatiwala sa'yo ng ating gabay na maaaring maging maganda na ang takbo ng iyong pagkakaperahan. So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman sa love life. Sa pag-ibig, there's a high priestess. No, may mga hidden agenda dyan. No, may mga bagay na hindi mo palubos na nauunawan at nalalaman pagdating sa buhay pag-ibig mo. At the same time, there's a two of wands. No, piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Now, you have the power, no, para maging masaya. Hindi mo kailangan i-please yung sarili mo sa mga tao para lang magstay sila. And there's a wheel of fortune. Now, there's a turning back. So, this is the moment na parang sila naman tong may hirapan na napakawalan at iwan ka. Na parang, kumbaga, deserve mong ilaban at ipaglaban. There's a Knight of Wands, no? Slowly but surely, unti-unti rin yan. No, unti-unti mo rin makakamtan ko ano man yung bagay na gusto mo makamtan. There's a Strength card. Confident. Kailangan mo lang lakasan ng loob mo, maging matapang ka. No, at the same time, there's a something, the Six of Cups. No, at the same time, there's a past person coming back. No, may mga bagay na nangyari sa nakaraan na maaaring nagdala sa'yo ng remnants, gana memories, but definitely, ang layo-layo na sa magiging bagong ikaw. No, additional messages pagdating sa kalusugan mo. So, there's a Knight of Pentacles with the security. Magkakaroon ka ng seguridad pagdating sa kalusugan mo. And this is something the Ace of Wands. No, magkakaroon ka ng, kumbaga, mas maliwanag at mas mautak ka na ngayon. No, maraming tatakbo sa utak at isip mo ng mga plano, pangarap. And there's a Two of Swords. No, magkakaroon ka ng decision na ngayon. Titimbangin mo na. No? Hindi ka na may stress, hindi ka na basta-basta madedepress. And there's a Knight of Swords. No, mabilis na yung takbo ng sitwasyon. No, kaya mo nang alisin yung negativity sa buhay mo agad-agad. No, kalmado ka na. There's a Temperance. No, matututo ka ng kontrolin yung iyong emosyon, yung sarili mo. And there's a Five of Pentacles, no? Kumbaga, some of you, kumbaga ngayon, aalisin mo na, no? Yung mga, alam mo magbibigay ng kagastusan at, kumbaga, unbalanced na pera. Na parang, kumbaga, hindi ka, aalisin mo na yung luho, bisyo. Parang ganon. So, let's see what is additional messages tayo pagdating sa magical fairy messages and advices. Then, of course, pick a card, yes or no. Alamin na natin yan, guys. So, let's watch this. With the magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages. And this is something in business venture. Sabi ko na nga ba, magkakaroon ka talaga ng more business, more opportunities. Now, trust and follow through a new business idea. Diba? Maraming tumatakbo sa utak mo, sundin mo yan. And this is something healing, healed healer. Say, unti-unting hihilom, gagaling yung karamdaman mo, yung mga nararamdaman mo. There's a daughter, some of you may anak kang babae, na maaaring siya yung purpose mo sa buhay. What is additional messages tayo with the yin and yang oracle card? For yin and yang oracle card, represent what? And this is something an offer. Na maraming offer na paparating sa'yo. And this is something you are dealing with the ease of air. Gemini, Libra, Aquarius. Diba? Pasabog ka dyan. And this is something shadow with a moon card. Na lahat ng bagay na to ma-reveal sa'yo. Na malalaman mo to. Matutuklasan mo to. Makakawala ka na sa comfort zone mo. Now, with the synchronicities, represent what? Store, may unos. No, may mga bagay kang pinagdadaanan sa ngayon. No, and this is something of friends na maaring mas bata sa yung person mo. And this is something brother, maaring related with your brother.
or maaaring ginagabayan ka with your brother, no? So let's see what is the romance saying for a Mystic Love Oracle deck. And this something and music. Something music, guys, na nakakatulong for healing energy. Now, there is something single parent. Some of you single parent dito, ha? Kumbaga may mga responsibilities ka. And there's a competition. Some of you talagang lapitin ka ng mga kakompetensya. There is the other women, the other men. What is the money, what is an angel's number? The angel's number represent what? 10, 1. There's a starting over. No? Happiness is a link to self-expressions, growth and experience. Learning from failure is the key. Happiness is a real, possible, and around. Understand it's a process and pursuit of it. Joy is a fluid. It is the little things and big ones. Fail are fun, start fresh. So kailangan mo magsimula muli. Na kailangan na, kumbaga, adventurous ka dito. Na ano naman yung mga bagay na pinagdadaanan mo, ano naman yung mga bagay na nararanasan mo o naranasan mo. No? Kumbaga, kailangan handa kang matutod sa mga yan. No? Kailangan na matuto kang i-develop yung sarili mo. No? Yung weakness mo, gawing mong strength yan. No? Yung pain na yan, gawing mong power yan. So guys, let's see what is the Money Move Oracle deck. With the Money Move Oracle deck, represent what? And there's a looking. No? Seek and you shall find. No? Hindi mo makikita kung hindi mo hahanapin. No? Have an eye for beauty and uncover hidden charms. Na meron kang matutuklasan. Na malakas ang atake, malakas ang charisma mo dito. No? And of course, what is the path of the light? What is the path of the light? Represent what? Represent with an inner voice. No? I have confronted my inner fear and discovered the power of my inner voice. Guided my intuitions, I walk confidently on the path of the light, trusting that each step brings me closer to the clarity and peace. So see, kumbaga unti-unti mong makikita mismo sa sarili mo or matutuklasan sa sarili mo kakayanan at kaalaman, no? Na kumbaga mayroon ka ganun palang katangian. No, na kaya mo palang kaya mo palang lagpasan yung mga ganong mga pinagdaanan na yon. Kumbaga kung kaya mo lang daw on the first place pa lang, alam mo na yung gagawin mo. No, hindi dapat mangyayari lahat ng yon. Ibig sabihin natakot ka kasi or nandoon ka sa sitwasyon na magulo pa yung utak mo. So bibigyan ka ng mas matalas na intuition ngayon dito para magamayan mo lahat. No? Ano man yung mga bagay na posibleng mangyari, maiiwasan mo na siya. What is the shadow work represent what? And there's something, guys, with the light, the darkness, no? Love, clarity, and awareness. Darkness cannot dispel darkness, only light can. No? Ibig sabihin nito, kapag nasa part ng madilim na madilim, hindi yan magliliwanag sa part na parang puno ka ng negatibo. So, kailangan mong hanapin ang totoong kaligayahan mo. Totoo magpapasaya sa'yo. Doon mo makikita ang totoong liwanag. Doon mo masisilayan na deserve mo palang maging masaya. No? And of course, what lies beneath with the hidden future? And this is something, guys, with the watching sit go down, enjoy the gossip. So maraming marites, na maraming chismosa pinag-uusapan ka behind your back. No? Ikaw mismo ang pulutan nila or maaari, kumbaga, tinitignan mo na lang sila na pinagchichismisan ka, hindi ka na nagpaparekto, ganon. So let's see what is the clarifying for a love situation. For clarifying for a love situation, represent what? And this is something, guys, with a hanging on. Release the past and let yourself love again. So, see, kailangan mo talaga pakawalan ng nakaraan. No? Dahil hindi mo talaga makikilala kung sino yung magmamahal sa'yo. At talagang tunay na magmamahal sa'yo kung hindi mo bubuksan ang puso mo. At hindi mo tatanggapin ang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Na hanggang dun na lamang. Na huwag mong pilitin yung sarili mo na ibalik ka sa nakaraan dahil lalong masasaktan ka at mababaong ka sa eksena na yan. And there's a clarifying for life situation represent what?
And this is something connection guide, no? Harness the power of network. Cultivate meaningful relationship and strategize your path to success. No? Kumbaga, lahat ng bagay na nangyari sa buhay mo ay konektado ka, na ginagabayan ka ng ating gabay, no? Na inaalis yung mga tao sa buhay mo na makakasama sa'yo at hindi makakabuti sa'yo. Yung mga taong inaalis sa'yo, yung mga taong panandalian lang yan. No? May mga bagay talaga na dadalin sa'yo para malaman mo ang kahalagahan. Kaya pala to tinanggal sa akin, kaya ko pala to naranasan. No? Para hubugin ako ng buong buo. Nahulmahin ako ng buong buo. So ngayon, napatunayan mo na sa sarili mo o mapapatunayan mo na sa sarili mo na deserve mong maging masaya. No? Deserve mo lahat ng mga bagay na nararanasan mo at mararanasan mo pala ngayon. So guys, let's see what is the pick a card, yes or no. So let's watch this. With a pick a card, yes or no, guys. No? Nakapag-isip ka na ng question mo, guys. Then of course, isa lang magiging sagot sa tanong mo. So pipili ka with a 1, 2, or 3. Now start na tayo with the number 1. And there's a yes. Clearing the air, refreshing change. No, linisin mo muna. No? Yung mga kumbaga na sa paligid mo. No, wag ka magtitiwala sa mga taong minsan na nakapanakit sa'yo. No, hindi ka lalago. Hindi ka lalakas. No, hindi sisibol yung totoong ikaw. Hindi sisibol yung totoong gandang hindi mo inakala. No? At hindi ka magbabago kung kakainin ka ng mga negatibo sa paligid mo. What is additional messages? No? With the number 2, there is a yes again. Unlock the potential care available. No? Kumbaga kaya mong buksan No? Kaya mong magpanibago na eksena. No? Kaya mong mabago ang ikot ng kapalaran sa'yo. No? Kailangan mo lang talaga gumawa ng paraan para makalaya ka dyan. At kumbaga, ano yung magiging susi? Ikaw. So, kailangan mapalayain yung sarili mo sa mga negatibo at mga nakaraang bangungot mo. Number 3, represent 1. And it's something a yes again. Open the suggestion front and centered steady, no? Ibig sabihin nito manatili ka. No, buksan mo ang mga opinion advice sa mga tao sa paligid mo. Yung mga positibo at magandang bagay na ibibigay nila sa iyo at may mga bagay na may tutulong sila sa iyo. Itanggapin mo kung ito ay positibo at alam mong hindi makakaapekto ng masama sa iyo. No, dapat handa kang kumbaga tumanggap, no? Titignan mo lagi yung both side of situation, no? Yung magiging possibilities, no? Yung advantage and disadvantage ng bawat decision. Handa ka na for new possibilities. So guys, this is the weekly gabay for the month of May 15 hanggang May 21 for the sign of Sagittarius. So Sagi, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalisiksik lilig na gumapo na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.